Guys, so for the first time, hindi tayo na problema sa kuto ng mga dogs ko. Ito si Polar, 6 weeks old. Kasama yung kapatid niya. Ito, si Panda, 6 weeks old sila and no kuto. Guys, ang tagal ko na nagbe-breed ng aso, as in, tagal lang. Hindi naman super tagal pero siguro mga 5 years. Yan, so, nagkaroon na ako. Ito, may Husky, meron kaming Golden Retriever, tapos Shih Tzu, Poodle. Okay, for the first time, hindi naman, first time ba? Dito sa Husky ko, dati tuwing mga anak to, ang lagi kong problema is yung kuto. Yan, so laging nagkakaroon ng kuto. Ngayon, ito sila. Hindi marumi dito guys ha, meron silang kulungan dito. Ayan, so yung ano lang, dito ko lang sila tinatambay kapag kumakain sila. Ayan, so first time, ang aking mga dogs ay gantong edad, walang kakuto-kuto. Oo, wala. Grabe. Guys, ayan, natutuwa ako sa kanila kasi ang lalaki nila. Ayan, 6 weeks pa lang sila. Ayan, para na silang isang buwan. Tapos, yun nga, first time ko na nag-alaga ng puppies na hindi ako namomroblema sa kuto. So, number 1, kasi nga, ginagawa ko naman na to dati, pero ito nakakatulong din to kapag yung kulungan nila is elevated. Dapat medyo mas mataas sa floor para hindi nakakaakyat yung kuto. Tsaka mas maganda kung stainless or ano. Tapos, so guys, ito, hindi ko to nire-recommend ha, kasi lactating mother and hindi ko alam kung pwede. Pero kasi syempre nung nag-research ako, depende kasi yan, pinapayagan ng mga vet yung gumamit ng NexGard. Okay, so i-reveal ko na. Ang gamit ko NexGard. So NexGard yung ginagamit namin sa mga dogs namin para walang kuto talaga. Pag nakakapag NexGard tong mga aso, as in, hindi ako namomroblema sa kuto. So ngayon, syempre, hindi ko dati tinatry kasi na i-NexGard kapag bagong panganak or lactating mother. Kasi may mga dapat piniprescribe ng vet yan. So, depende kasi. Kaya lang ako nag-try ngayon kasi ito si Mommy Ice is for the longest time, hindi to nagkakasakit. Tapos, actually, nagkasakit na to once nakakain to ng palaka. Yung iba namamatay eh. Ito hindi talaga, as in mataas yung resistensya nito kasi talagang, syempre, vitamins, pagkain, at saka, syempre, alaga rin siya. So, napansin ko, dahil mataas ang resistensya, trinay ko, siguro second week yun. Medyo delikado guys ha, kasi nirisk ko talaga. Kasi I have to choose kung yung mga puppy ano ba yun, problema ako sa kuto or i-risk ko na magne-NexGard si Momshi Ice. So ayun, ang nangyari, ni-NexGard ko siya. Tapos ayun, 6 weeks na siya ngayon, sila ngayon. Walang kuto yung mga dogs. Maayos, walang kuto. Hindi talaga ako namang problema. Napansin ko, nung una may kuto eh. Tapos nung nag-NexGard na siya, wala, unti-unti nang namamatay yung mga kuto. So yan yung gamit ko ngayon. Actually, matagal na namin gamit yan sa ibang dogs. First time ko lang siya ginamit sa lactating mom o sa nagpapadedeng aso. So yun. Yun ah. So yung NexGard, meron ako dyan sa Yellow Basket. Yan na lang. Share ko lang. Okay, sa dogs, effective talaga yung NexGard. Pero yun nga, kapag lactating or nagpapadede or buntes yung aso, best pa rin na mag-consult sa vet ha. Hindi ko sinabing yun yung tamang. Pwede naman, kaya lang mas maganda i-check ng vet kasi kung merong mga condition yung aso, importante na ma-consider yun. Pero yun nga, safe siya, lalong-lalo na kung di naman buntis aso nyo.